my beloved Boss Mike Cervera. Tila nakahanap din ng kakampi si PNP Chief Police General Romel Marbil sa Pangulo matapos sa mga patutsada sa kanya ni Vice President Sara Duterte sa isang... Nako, oo, Sara, oo. Kakampi na ni PNP Chief talaga. Yung mga patutsada mong walang kakwenta-kwenta, nako, dinali ka. Kasi yung mga banat mo dati na inaagawan ka at sumaklolo pa yung kalbong senador nyo, diba sabi niya, kailangan namin ng mga volunteer na pwedeng magbantay sa Vice Presidente. Putik na yan mga kababayan, ganyang klase ng Vice Presidente, kailangan bantayan. Ako naniniwala ako, walang kwenta na yan. Para bantayan pa yan. E biruin nyo, sandamakmak ang kanyang mga kababayan. Sandamakmak ang mga bodyguard niya. Pulis at militar nagbabantay sa kanya. Open letter nang mabawasan ng police security detail ng bise. Makailang beses kasing pinuri ni PBBM ang epektibo umanong police deployment ni Marbil. Kita nyo, tama yung ginawa ni Marbil dahil napaka-epektibo. Lahat ng mga pulis, kung makikita nyo, nasa kanto't sulok ng Kamaynilaan at Karatig, probinsya, dito. Kita nyo mga kababayan, grabe no? Tapos, sigaw sila ng sigaw. Ang daming mga krimen. Elentek kayo, inukkon nyo maaming na pulis kan sundalo. Diba mga kababayan? Sa mga hindi naintindihan, tulad ni JCUB, sinabi ko mga kababayan, binuraot lahat yung mga pulis at mga sundalo. Tapos maghahanap sila mga kababayan na marami daw mga krimen na nangyari dito sa Kamaynilaan. Kung sinuwapang mo lahat ng mga pulis at sundalo, sino magbabantay at hahabol sa mga kriminal na yan? Diba, Jack? Lourdes Rivera. Sa lahat ng mga bagong dating huwag niyo pong kakalimutan, ha? Pasok. The PNP has intensified its patrol operations and increased police deployment, contributing to a notable drop in crime rates, particularly... Nag-drop ng crime rates. Yung sinasabi nila Duterte mga kababayan, huwag niyong paniniwalaan. Di ba? Pakita nga kayo. Nung panahon ni Digong, patayan dito, patayan doon. Gasaan dito, gasaan doon. Bakit? Ang nangyari, nakakulong sa bahay . Kaya ano nangyari? Tatay, ginaasa yung anak. Naimbis kasi na makalabas, malaya, makapaglibang sa iba, ayun. Napagdiskitahan, yung alin? Yung anak. Kita nyo? Yan ang resulta ng ginawa ni Digong. In what was formerly crime-prone areas. Una nang sinabi ni Marbil na inilipat niya ang security detail ng Vice Presidente para palakasin ang pagdarasa sa mga kritikal na lugar tulad ng... Narinig ninyo. Rain Master Love, thank you naman. Sana Oil. GMK 70. Opo. Sa lahat ng bagong dating Sir Mike, kunin ka. Naming ninong. Nino. Ang bihira. Nino. Judy Rose de la Cruz. Donna. Binabantayan. Si Lucaret. Fiona. Kaya need ng isang batalyon na gwardya. Ayos ganun na nga. Ngayon, Sara, sabihin mong yung mga naging kritiko nung nagbawas, hindi naman binawi. Nagbawas lang ng bodyguard para kay Sara. Hindi naman binawi ni Marbil, ni General Marbil. Kung hindi Bebero, Jimmy Jr., nagbawas lang. Tapos naging OA na yung mga banat nila Robin, ni Bato, ni Bongo. Ganun na nangyari mga kababayan . Nanawagan pa sila ng
yung mga volunteer daw ng gustong magbantay para kay Sara. Ang kakapal ng mga mukha, Reyco Limay. Pero nyo yun, nanawagan pa sila na kung sino gustong mag-volunteer na sandamakmak pa rin naman yung bantay nung gaga na yon. Kita nyo? Ginawa nilang propaganda. O ngayon, para nga naman, akala nila magiging epektibo na matabunan yung mga issue ni Sara Duterte. Wala eh. Lumabas at lumabas pa rin yung mga issue niya tungkol sa panggagancho niya ng pera. Hanggang ngayon, mga kababayan, hindi pa rin mapaliwanag yung mga issue na hindi niya masagot sa Kongreso. Kaya ngayon, eto na. Isusunod natin mamaya-maya na tatalakayin etong gagawing impeachment kay Sara Duterte. Ay, nako, Sara, delikado ka na. Tuloy. Metro Manila. Nanawagan naman si PBBM sa lahat ng pulis na suportahan ang kanilang PNP chief. I also urge all police personnel to support the leadership of the PNP. I trust that you will sustain your current initiatives and take care of the people's increasing confidence in the PNP's abilities. Di ba? Pero kasabay ng mga papuri. Eto, tingnan ninyo si Pangulo pinuri ng pinuri. Mas mapayapa ngayon kaysa panahon ni Digong dito sa Masbate City. Kita nyo mga kababayan. Kasi mga kababayan, ayaw nyo, mga kababayan, isipin ninyo. Maraming mga Pilipino nun, yung sinabi ko kanina na imbis na malaya tayo sa mga ginagawa natin, ang nangyayari, kinulong tayo sa mga bahay natin eh. Diba? Diba? Ayun, ang nangyari. Kaya nga tingnan ninyo yung mga comment dito. Pasok. Nagbabala rin si PBBM sa mga pulis na sangkot naman sa katiwalian at iba pang mga illegal na gawain. Syempre, delikado kayo dyan. Walang pipiliin yan. The police needs to be disciplined, transparent, and fair. Tama. Dapat disiplinado, transparent, at parehas kayo. Marami kasing mga ni panahon ni Digonyo, alam nyo na. Dahil daw sa papremyo, kaya kailangan kalabitin ng gatilyo. Kaya sa pagkalabit ng gatilyo, tinamaan pati mga inosenteng tao. Diba? Takot yung umiiral nung panahon ni Digong. Yan, tama. Yan yung sinasabi ko. Takot ang mga tao nung panahon ni Digonyo. May siper ang mga bibig at may kandado mga bahay. Bakit? Nung araw, mga kababayan iwan mong bukas yung pinto mo, okay lang eh. Nung panahon ni Digong, nagdagdag kami ng mga kandado sa loob eh. Di ba? Larry de Guzman, Okay, pasok. Ginaya ko lang si Presidente. Nag-shades nung nung undas eh. Erring and corrupt police personnel will face the appropriate sanctions. Remember, your mandate and place in public safety and service is at the core of your duty. Ngayong araw din, ipresenta ng PNP sa Pangulo ang kanilang mga bagong kagamitang nagkakahalaga ng mahigit kalahating bilyong piso. Nako, yan dami Dapat ganyan. Hindi alam nyo, pag nagproyekto, dapat may resibo. Hindi tulad ni Sara. Mayroon daw siyang proyekto na mga safe house na ginastusan ng milyong-milyon, daang milyon. Tapos wala naman tayong makita. Meron silang pinakitang resibo. Hindi naman maintindihan kung totoong resibo ba talaga o gawa-gawa lang sa rekto. Tapos pinatunayan pa ng mga sundalo na diba? Na sabi ng mga sundalo, ginawa pa silang dahilan ni Duterte para magkaroon ng kita sa confidential fund. Diba, Lydia Boksit?
Yan ang sinasabi ko. Oh, manatili na kayong mga bobo. Okay, tuloy. Bilang ang 20 units ng 4x4 personal carrier, halos 300 light motorcycles, Nako. 193 units ng light transport vehicle, Yan. 75 patrol jeep, at Nako. 155 na 5.56mm light machine gun. Nako, dami oh. Hindi lang resibo. Ha? Oh, ayan yung yung ebidensya. Nilatag talaga oh. Yan ang transparent na Pangulo. Di tulad nung presidente nyo. Buti na lang si Addictos Rex, hindi na biktima nun. Diba, Sarah Brightman? Nilatag talaga yung mga gamit, oh. Mga sasakyan, mga motorsiklo, mga naku, dami. Di nga mabilang, machine guns. Naku. Oh, labang kayo? Jim Diaz, manang-mana talaga sa tatay eh. Diba? Manang-mana talaga sa tatay. Gumamit ng ibang resibo si BP Sara. Yan nga yung tatalakayin natin mamaya, kaya ito, i-impeach na. Mark Ramos, naku, huwag kang mag-alala. Bago mag-Disyembre, sasabayan ko si Digong. Parehas na tayo, ha? Oy, i-subscribe nyo si Mark Ramos. Mamaya, hindi nyo pa na-subscribe yan. Kailangan gusto ko, mga 500 yung habulin ko dyan. 500,000. Ha? Oh. Sige. Ayaw ko pang gumamit ng pinagbabawal na teknik. Pero, pag nagkasubuan, wala akong magagawa talaga. Boss Barbasan, ayan, nandiyan na. Tatawagin ko na yung aking mga kaibigan. Yung mga kaibigan kong mayroong mga 15 million subscriber. Ganun na lang. Para matapos na yan. Tuloy. Ayon sa PNP, malaking bagay ang mga bagong equipment na ito para mapalakas ang kakayahan ng pulisya na tumugon sa iba't ibang hamong pansiguridad. Correct! Kita nyo, dapat ganyan nakatuon yung mga proyekto na yan. Hindi kung saan-saan dinadala ang pera ng bayan. Buti sana kung dinala. Ang problema, mga kababayan, hindi natin malaman kung bumili ba ng multo si Inday Pusit at mga katropa niya, no? Our beloved Boss Mike Severa.